14 na araw na lang, Pasko na. At kung wala ka pa rin bang oras mamili at pumili ng mga panregalo sa inaanak, wag na pong mamoblema. Dahil ayon sa ilang eksperto, mas praktikal na ngayon kung pera na lang ang ibibigay na aginaldo. Darito ang report. Meet Mang Luisito. Tuwing Pasko, animoy Santa Claus siya sa pagreregalo. Mahigit 150 lang naman ang inaanak niya sa binyag. Di pa kasama ang halos 100 inaanak sa kasal. Kung sino yung makaalalang pupuntahan ako pagdating ng Pasko, doon lang ako nagbibigay. Si Kapitana Teresa naman, halos 200 daw ang inaanak sa kasal at binyag. At para di malito, may listahan siya ng mga inaanak at mga regalo para sa kanila. Ang ginagawa ko na lang ngayon, kung sino lang yung pumunta, yun na lang yung pinaglalaanan ko. Pero always ready pa rin naman. Pakunti-kunti rin siya kung bumili na regalo para di raw mabigla ang pitaka. Ang mga ito rin ang payo na isang financial expert para worry-free sa Pasko ang mga ninong at ninang. As simplistic as it may sound, simula tayo, gumawa ka ng listahan. Hanggat maaari, yung mga alam mong bayarin mo, magiging bayarin mo, ilista mo na. Ang ilang ninong at ninang na nakausap namin, ibang regalo raw ang mas gustong ibigay sa mga inaanak. Pera. Bakit po? Kasi gusto ko pera kasi makakatulong yun. Kung may gusto siyang bilhin, halimbawa may sakit siya, pambiling gamot, pagkain, pera. Bakit? Para sila nang bibili ng regalo nila. Ang mga chikiting kaya, ano ang mas gusto? Pera, regalo. Bakit? Kasi po maitatago. Pera po. Bakit? Pambili ko po ng laruan. Regalo. Kung ang ilang eksperto ang papipiliin, pera na lang daw ang ipang-aginaldo. Pwede raw kasi itong iimpok o ipambili ng bagay na gustong-gusto ng isang tao. Pwede naman daw gawing espesyal ang perang regalo tulad ng paglalagay nito sa Christmas cards o mga money envelope tulad ng ampaw na pampaswerte raw. Pwede rin daw magregalo ng gift check o voucher. Pera man o regalo ang handog sa Pasko, hindi na mahalaga, ika nga. It's the thought that counts. Para sa Saksi, Sherian Torres, nag-uulat.